So what's up mga ka-DDS at mga ka-biyaya dyan? So pag-usapan po natin to. Ito po, unahan ko na po kayo kasi nung kagabi ako po ay pumasok sa isang live streaming ng aking isang kaibigan. So doon, hiningyan nila ako ng komento papatungkol sa kay Senator Robin Padilla at dito sa pagtatanggol niya kay Pastor Tubuloy. No, at doon nasabi ko ho na nalabuan ako sa sinabi ni Senator Robin Padilla na tinawag niyang isang bayani etong si Tubuloy. At disclaimer po tayo at paalala mga ka-DDS ay ako po ay nakasupport lamang sa kay former President Rodrigo Duterte at sa mga anak nito. At hindi rin po ako hindi po ako isang pro-vlogger or pro-supporter ni Kibuloy. Paalala lang ho, no? So bali doon sinabi ko na hindi ko nagustuhan yung sinabi ko kay Senator Robin Padilla, no, na mapatungkol diyan sa tinawag niyang bayani itong si Pastor Apollo Kibuloy, no. Pero eto po. Pero nung pinanood ko ng gusto, talagang pinanood ko siya ng gusto, paulit-ulit at inintindi ko yung video, ay napagtanto ko na mali pala yung mga sinabi ko papatungkol dito kay Senator Robin Padilla. So ulitin ko po, no, sinabi ko naman na sa inyo na ako po ay kapag alam ko po yung mali ang aking nasasabi or nagiging komento sa mga vlog or mga reaction ko, ako po ay nangihingi agad ng kapatawaran. At ako po ay nangihingi ng sorry dun sa mga nakapanood po nun, no? Kay Real Talk Chicago. At doon din, ineri ko din dun yung voice over ni Nino Tay Barsaga, ha? Doon hindi ako manghihingi ng sorry, sipain ko pa yung hype na yun. So yun, bago natin ito simulan, don't forget to like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel at pipindot na lang din po yung bell button para lagi tayo updated sa ating mga video araw-araw. At eto na rin nga po, no, idagdag ko na lang din, paki-subscribe ang aking second account na J Guevara Official at ang aking kaibigan na si Chris MTV. Diyan po kami nagcha-charity vlog or tumutulong kahit sa papaano, kahit sa maliit lang na halaga para sa ating mga kababayan. So ito, panoorin natin. Ito nga yung sinasabi kong video. Sa social media po kasi, sobrang dami po na nang tabingi pa yung mic natin. Makabili na nga ng bagong stand nito. Baka naman, yung mga vlogger dyan na sikat na may panaglumaan, charot. Pulubi. Bagay, pulubi naman ako vlogger. Aminado naman ako doon. No? Yun po pala, no, sa mga troll na at mga vlogger dyan na bumabatikos kay Senator Robin Padilla. Halika rito, ipapaunawa ko sa inyo lahat. Ang daming nang babas kay Senator Robin Padilla. Akala mo ang titino nitong mga tong? Akala mo kung sino ng mga akala mo kung sino ng mga perpektong mga tao? Hindi, kasi dito kasi sa Pilipinas, kapag ikaw ay purong Tagalog, katulad ko, purong Tagalog, bibihirang mag-English. Bibihira akong mag-English, no, na mga katulad nito ni Senator Robin Padilla at inaasahan ng iba bilang bilang isang senator ka, no, bilang isang senator ka dito sa Pilipinas ay kadalasan na talagang binabatikos or nilalait-lait po yung mga katulad nila Senator Robin Padilla na purong Tagalog magsalita, no. Kadalasan kasi sa atin kapag Inglesero ka, ibig sabihin matalino ka na. Matalino ka na, lahat na ng sinabi mo tama. Ganyan ho dito, yan yung pinakamasakit dito sa Pinas na nangyayari. So, kapag Inglesero ka, ibig sabihin matalino ka, ganito ganyan. Pero kung hihimay-himayin mo yung mga salita ng ibang mga vlogger niya na may ba English pa, ay wala din talagang katuturan. Hindi ko naman din sinasabi na sobra akong galing na vlogger, sobra akong galing na commentator o reactor.
No, wala akong sinasabing ganun. Gwapo lang talaga. Banat ba? Huwag ka nang ano dyan. Huwag ka nang ano dyan. Huwag mo nang kontrahin. Ha? Ako na nga lang naniniwala sa sarili ko. Huwag mo nang bilib lang ako sa sarili ko. Dapat ganun. Maging ano ka sa sarili mo, di ba? Hindi yung So ito, panoorin natin to, no? Ito kasi yung mga inaano ng sana hindi tayo may copyright. Sobrang lapit. Sana wag tayo tsupulangkot baby ko muna. O nga pala, shoutout dyan sa lahat ng mga nanonood. So dito, Sen Padilla kay Qubuloy, isang taong tingin ko bayani sa sa pakikipaglaban niya sa komunista. Dito kasi, kapag una mong pinakinggan yung sinabi ni Senator Robin Padilla na bayani, yung iba kasing mga tangang mga supporters dyan na anti-Duterte. No, alam nyo naman, mga anti-Duterte, lahat yan, damay-damay yan. Kapag supporter ka ni Duterte, hate ka na rin nila. Tama man o mali yung ginagawa mo. Yan ang masakit dito. Pero okay lang yun. Yan talaga sa Pilipinas. May mga bobo talaga rito. Hindi perfecto mga tao dito. Yung mga talagang may mga tinatawag na grab mentality. Wow, English yun. Dito kasi kapag inisip mo maigi, yung sinabi ni Senator Robin Padilla na bayani ng bayan si Qubuloy, iisipin agad ng bakit? Siya ba yung naipagdigmaan? Siya ba yung kasama ba siya ni Apolinario Mabini? Ni Bonifacio? Ni Juan Luna? Ganun agad yung makikita ko sa comment. Mga dilawan vloggers tsaka supporter. Yun yung mga nakikita ko dyan mga nababasa kong mga comment Pero kung talagang may utak ka at may pag-iisip ka, yung tinutukoy kasi ni Senator Robin Padilla, si Pastor Qubuloy sa mga lumaban sa komunista. Isa ang SMNI sa mga lumaban sa komunista na hindi nagawa ng ibang mga network. Kasi sabi dito, may mga comment pa dito na kaya mo lang naman pinagtanggol si Qubuloy dahil sinuportahan ka niya nung halalan. So kahit mali, kahit na tama, kakampihan mo. So, sabi ko hindi ganon. Kung talagang panoorin natin para lubos nyong maunawaan. Ngayon, kung ang tao sinasabi mo na kinakampihan na, mabihira naman yung kinakampihan. Demokrasya, tol. Meron akong sariling dahilan Ang sarili kong dahilan para sa akin. Wait lang putulin ko kayo Dito napahiya tong nagtanong na to Tsaka ito pansin ko sa mga lahat ng nag-interview kay Senator Robin Padilla. Bakit iba yung tanungan nyo? Ba't parang may laman? Parang may laman yung tanungan nyo Diba? Kampi agad porket ganon. Porket marami kasing meaning ng tinatawag na iba kasi yung salitang kampi. No. Ang kakampi mo yan sa lahat, mali man, tama gawin mo, kakampi mo yan. Dito kasi, ang inaano kasi dito ni Senator Robin Padilla, mga kabiyaya, ang sinasabi niya kasi dito, naging isa sa mga lumaban sa komunista. So ibig sabihin, isa si Qubuloy sa mga naglakas loob na lumaban sa mga komunista. No? At alam nyo na yan kung sino-sino yung mga yan. Hindi ko na magbabanggit dyan. Oo. So yung sinasabi nyo na lumaban sa komunista, sa mga dilawan na si Ninyo Tay Barsaga, yung tatago na sa probinsya. Bars. Tinatawag nyong lumaban sa komunista, nagtatago na sa probinsya. Bars. Okay, panoorin natin. I-start natin ulit sa una. Ngayon, kung ang tao sinasabi mo na kinakampihan na, mabihira naman yung kinakampihan. Demokrasya, tol. Meron akong sariling dahilan Ang sarili kong dahilan para sa akin, nagiging biktima si Pastor kasi nilabanan niya yung NPA.
Yun ang sarili kong, wala tayo, hindi deserve para sa mga mata ko. O yun na, nilabanan niya ang mga NPA. Ayun yung ibig sabihin dun ni Senator Robin, hindi yung bayani ng bansa, na lahat na lang yung sinasabi nyo, nakipaggera ba si Qubuloy, paglabanan ba daw sa mga Hapon. Yun yung mga naka-comment ko na mga nakikita ko sa comment Ako, hype na itong mga to. Yung iba, may mga edad na pero wala sa ayos yung utak. Ng isang tao ang tingin ko bayani sa pakikipaglaban niya sa komunista na naging kasama ko. Ganitong klase, papayagan ko, maiskandalo. Teka muna. Alam nyo kasi, ito si Senator Robin Padilla, isa to sa mga talagang lumaban sa komunista. Kaya nga ngayon sinasabutahi yan Kung mapapansin nyo yung mga interview dyan, yung mga tanungan kay Senator Robin Padilla, kakaiba pang planet nemic Pwede mo naman tanungin si Senator Robin Padilla na, Senator, ano po ba ang matinding rason nyo? Bakit nakapag-desisyon po kayo na kumampi? Hindi. Ano ba maganda? Nakapag-desisyon po kayo sa ganitong issue about kay Pastor Apollo Qubuloy. Hindi, yung narinig kong tanungan dyan bakit po ba kayo kumampi kay Qubuloy? Tapos meron pang isa dyan, yung ano ba yun, nakalimutan ko, hindi kasi ako nagsusulat Hindi kasi ako kagaya na ibang vlogger dyan na puro script tawag dito ning tinanong dun, may pinakabobong tanong dyan ayun pala, porket daw ba tinulungan si Qubuloy, porket ba tinulungan si Senator Robin Padilla, ay kinampihan na agad niya si Qubuloy kahit na may kasong mga pang-aabuso at rape sa mga kababaihan yung tanong. Pero yung tanungan nila, talaga kakaiba Diba? Kaya ito naman, kaya lang ho din nila ginagawa yung mga ganong katanungan kay Senator Robin Padilla para ipamukha at iparinig sa mga nakakapanood na tama nga naman. Ba't nga naman ni Senator Robin Padilla yung gano'n? Ba't kinampihan yung gano'ng tao? Pinoprovoke nila sa mga manonood, sa mga tao, na itong ginagawa ni Senator Robin Padilla ay sobrang mali. Ayun yun, sa madaling salita, yun yung ginagawa nila. Binubulag nila yung tao sa mga katanungan nila. Kasi ang dami-dami naman pwedeng itanong bakit yun pa? Diba? Pwede ka naman magtanong ng maayos Ang tanong mo, kakaiba Kakaiba yung mga tanungan dyan kay Senator Robin Padilla. Ayun ako talaga. Ang utang na loob natin sa serbisyo ng taong ito na inalay niya sa paglaban sa komunista. Yun ang personal kong dahilan. Hindi ito usapin ng pagkakaibigan. Kasama ko tong taong ito. Noong lahat ay tahimik na lumapit. Ang ibig sabihin kasi dito ni Senator, etong sinasabi niya kasi hindi na to abot sa politika Pero totoo lang, hindi ito abot sa politika, sorry, napindot ko lang yung tawa. Hindi ito abot sa politika. Tungkol na to sa mismong prinsipyo. Alam nyo, kahit ganyan yan si Pastor Qubuloy, ako, against ako dun sa mga sinasabi na siya yung Diyos, siya yung ganyan. Against ako dun, may mga video ako dyan na ginawa sa kanya. Tsaka yung mga panghihingi ng mga member niya ng Kingdom of the Jesus Christ, against din ako dun, yung nanghihingi. Isang timba pa yung bitbit, diba? Kita nyo yun sa ibang bansa, mga OFW. So doon, against ako dun. Pero dito kasi, may isip mo kasi na, kaya pala talaga pinaglaban nito ni Senator Robin Padilla ito si Qubuloy dahil nga sa ginawa niya para sa bayan. Yun Yun yung hindi magets ng mga Ay, ang hirap magmura. Ayun yung mga hindi magets na mga tolongges at mga troll na mga supporters dyan. Di ko alam kung mga robot ba yan. Burin mo, minsan nakikita ako dyan, 20 views, tapos ang comment, 50 lang.
Tagal-tagal ko nag-YouTube tagal-tagal ko na rito sa YouTube, wala man lang, hindi ko man lang nararanasan yung ganyan. 20 million views, si 50 lang ang nag-comment. Ano yun? What the meaning of the fucking shit? Ay, diba? Kasi kaya mapapaisip ka na puro robot lang yun. So, ganun talaga eh. Wala talaga tayong magagawa eh. Kung puro boosting lang sila dyan para masabi lang na marami sumusuporta sa kanila, wala tayong magagawa. Eh, lumaban yan. Para sa akin, deserve niya yun. Deserve niya ang aking suporta na mapunta siya sa korte, sa judiciary. Yun. Hindi ako naniniwala na in aid of legislation, makakagawa tayo ng mga bill ngayon na maapektuhan ang kingdom. Religion yan. Yun, pare ko. Sana naintindihan mo na to. Bihira, kampi-kampi naman to. Ang posisyon ng aming Barag! Chairman sa PDP laban, ay pumunta si... Ito, tanong lang. Katinalikod ko. Ito, tanong lang. Sa lahat po ng senator, kasi lagi niyong nilalait si Robin eh. Si Bobo, tanga daw. Hindi nyo ba napapansin yung ibang mga senator kahit na ganun na yung ginagawa sa kanilang interview, wala pa rin, wa-effect. Na kahit yung isang katangahan na tanong, sasagutin mo ng napakagandang tanong, alam mo nang ang pangit yung tanong, maganda pa isasagot mo. Tingnan mo yung ginawa ni Robin. Ano ba yung katanungan na yan? Ulitin natin. Yun, pare ko. Sana naintindihan mo na to. Bihira, kampi-kampi naman to. Diba? Si Robin lang ang gumagawa niyan. Si Senator Robin lang. Kasi kadalasan sa ibang mga senator, pa-English-English, pa-drama-drama. Ano pa ako kilala dyan eh, yung babae, laging na parang wala nang galing dito at saka galing dito yung sinasabi niya, puro na lang nasa papel. Nasa papel na lang yung lahat ng sinabi niya. Kunting kibot, basa. Kunting kibot, basa. No, lahat na lang eh, nandun sa papel eh. Nandun ba yung puso't isip mo sa papel? Tanong lang naman. Ay magalit. Tsaka ito hindi kasi to si Senator Robin Padilla mahilig sa mga propaganda. No, hindi ito mahilig. Yung para hangaan lang siya. Para magmukha siyang matalino, magmukha siyang professional dyan sa camera. Hindi naman yan katulad na ibang mga politiko dyan eh. Hindi naman katulad nung yung senator dyan na panay basa. Kilala niyo siguro, hindi na babanggit ng pangalan Hindi naman yan katulad ng senator dyan eh. Na lahat na lang dinaan sa camera eh. Konting kibot, interview. Konting kibot, interview. Para malaman, para lagi naka-expose. Malupit niya. Ang posisyon ng aming chairman sa PDP laban, ay pumunta si pastor, di ba? Sabi niya, yun ang posisyon ni dating Pangulo. Magkaiba sa posisyon namin. So wala akong sinunod na may nag-utos sa akin, ganun. Wow. Naman, ma'am. Revolusyonaryo, utusan lang. Sayang naman yung bigote ko. Di ba? Hindi ako utusan ng kahit na. O dun, basag ka na naman. Ayun yung isang nag-interview na parang ang sabi niya, inutusan ba kayo ni ganito ganyan? Na para ipagtanggol nyo si ganito? Mga kabubuhan ng mga tanong no? Alam nyo, sa ginagawa nyo, bumababa tingin ng mga tao sa inyo. Yes, totoo lang. Katuringan ng mga media kayo, tapos ganyan tanungan nyo. Bago-bago naman, ba? 2024 na. Yung nangaluan ng drama, pati ba naman yung katanungan, inahaluan nyo ng drama eh. No. Paniniwala ko, para sa akin, magkasama kami ni Pastor lumaban sa komunista. Hindi mawawala sa isipan ko yun. Eto nung panahon ng NTF-ELCAC, magkakasama kami niyan eh. Di ba?
Panahon ni Digong, 216 hanggang 222. Kasi yung pelikula kong Memoirs of a Teenage Rebel, ito yung mga tunay na rebelde na mga bata na na-recruit, sila yung naabuso, palabas. Naalala niyo yung movie ni Senator Robin Padilla na yan? Yan kasi yung ang ano kasi yung pelikula na yan ay sa totoong buhay ng mga komunista na nagre-recruit ng mga kabataan para isali sa grupo nila. So dyan sa movie niya na yan, marami yung tumanggi ng mga network na ipalabas yan dahil nga may masasagasaan sila. At ayaw nilang malagot sa mga amo nila. Amo talaga, no? Ano? Isa ang SMNI sa naglabas ng movie na yan. Ng palabas ni Senator Robin Padilla na yan. No? SMNI lang po naglakas ng loob. Yung ibang network, di nyo nakita yan. Ayun yung pinupunto dyan ni Senator Robin Padilla. Okay, tuloy. Sa YouTube, hindi namin magkaroon ng napakaraming kalungkutan yung pelikulang ginawa kong yun. Walang gustong magpalabas. Ang nangyari, dinala ko sa mga government stations, ayaw din nila ilabas. Pero sa SMNI, nailabas ko. Pumayag si Pastor. Ganon din yung Isang Linggong Pag-ibig, yung sa West Philippine Sea. Hindi talaga ilalabas yun. Mambubuliyaso sila dun. Doon sila mahuhuli. Kasi ito kapag ang mga tao kasi, katulad yan yung movie ni Senator Robin Padilla, pag nailabas yan, kapag syempre mapapanood ng mga tao yan, ay oo nga no, ganito pala yung ginagawa nila. Kakaroon ng idea yung mga tao na mali ganito yung ginagawa ng mga komunista. Kaya itong mga network na to na nilapitan ni Senator Robin Padilla para maipalabas itong kanyang pelikula, tinanggihan. Dahil nga, alam nyo na, at isa ang SMNI lang, nag-iisa lang ang SMNI sa naglabas nun. No. Biruin mo para naman sa bayan yun. Bakit ayaw nilang ilabas? May patuwad-tuwad ba? May makita ba kayong mga puwet doon? Wala naman Panood ko yung movie na yun Wala naman Pero ba't tayo ilabas? Kasi nga, kaya na, comment nyo na lang dyan. Labas ko din sa SMNI. Yun yung partnership ng matagal na paglaban sa komunista. Ano specifically yung naging tulong ni Pastor sa paglaban sa komunista? Maliban dun sa pag-iere sa itong memoir. Marami po. Yung panahon po ng NTF-ELCAC, diyan po nilalabas ang mga data. Ang mga data, no? Ang mga, kung ano yung mga nangyayaring, halimbawa, galing sa AFP, yung mga tinatawag naming, kasi kami mismo nun, meron kaming mga pinupuntahan ng mga sumusurrender, binibigyan ng pag-asa ng gobyerno, binibigyan ng ayuda. Ako lang, ang dami kong pinuntahan na ganyan. Libo ang sumusurrender. Hindi mo mapanood sa ibang channel. Mapapanood mo sa SMNI. No, di ba? Yun Kaya ayaw nilang ilabas yun kasi nga, mabibisto sila. Pero saludo ako sa Senator Robin Padilla. Huwag kang mag-alala at huwag mo intindihin. Yung mga nambabas sa'yo dyan, wala silang alam. Walang alam yung mga hayop na yan. Ang alam lang yan, i-bash ka, biyang kang tanga, bobo. Lalo na yung mga vlogger, nakasama ni Nino Barsaga ba? Tungtuwa na naman sa Tungtuwa na naman sa social media. Laki ng mga revenue nila kay Robin Padilla. Alalahanin nyo, lahat ng revenue malalaki na yan. Pag hinugot bigla sa inyo, kasama kaluluwa nyo. Kaya sa totoo lang, yung ginagawa nyong katarantaduhan sa mga tao, may karma din yan. Tsaka ito, tanong ko lang pala, wait lang. Nalulunok nyo na ipapakain nyo sa pamilya nyo yung panghahamak nyo sa ibang tao? Tanong lang naman. Nalulunok nyo na
yung sinusubo ng anak nyo, no, na galing sa panghahamak sa ibang tao, katulad nung sinasabi nyong may babae or may lalaki pala, babae to. May lalaki, si BP Inday Sara. Sa tingin nyo, pag kumakain yung anak nyo, nanay, tatay nyo, kung sino man yung pinapakain nyo sa bahay nyo, ang sarap ba sa pakiramdam na yung kinakain ng yung kinakain ng pamilya nyo galing sa panghahamak sa ibang tao? Katulad yung ginagawa nyo kay Robin, wala naman kayo doon sa issue eh. Ang ginagawa nyo, hamakin lang ng hamakin si Senator Robin Padilla. Laitin lang ng laitin. Ayun lang yung nakikita ko sa inyo, ayun lang yung naririnig ko sa inyo. Wala talaga kayo doon sa mismong issue. Ang nangyayari sa inyo, puro panglalait at pangbubulag sa mga manonood nyo na magalit kay Senator Robin Padilla dahil nga sinasabi nyo palagi tanga-tanga, bobo. Putang ina kapag siguro kayo yung nandyan baka hindi nga kayo makapagsalita. Baka hanggang camera nga lang kayo, kaya ni Nino Barasaga Pagdating sa personal, kala mo basang sisiw. Sa camera, galit na galit, matapang. Pero pagdating sa personal, nga. Kala mo, hunyango na lumabas sa inidor. Ay, sorry. Sorry. Di ba? Kung papanoorin niyo yung mga video nila, wala namang Hindi naman nakaano dun sa mismong topic, sa mismong issue Kasi sinasabi lang nila, maririnig mo lang, ay wala ka Robin, napakamali na sinabi mo. Ay kailan ba naging tama sa inyo si Senator Robin Padilla? Lahat naman ng sinabi niya, mali sa inyo Diba? Ang pinupunto niya rito, yung lumaban ng panahon, panahon ni Kuya Buloy, na lumaban sa komunista, kasama niya si Robin Padilla doon. Ang hirap kasi, ang nangyari dito sa Pilipinas Pasensya na, medyo madaldal ako kaysa sa pagpapanood. Ang hirap kasi dito, sa Pinas, lalo't ganyan, tutusin dapat napanood ng buong Pilipinas yun, yung movie ni Senator Robin Padilla. Tsaka yung about dun sa mga nahuhuli nila at nagsusurrender ng mga komunista. Dapat napanood ng mga kabataan yun. Kaya para hindi nila gayahin yun. Para maiwas sila sa ganun. Kaso, ang mali dito, gawa ng malakas nga ang kapit ng mga komunista sa ating gobyerno. Kaya yung mga ganong video, palagi nilang hinaharang yun. Hinaharang nila na para wag mapanood ng iba pa nating mga kababayan kasi kapag once na napanood yun, ay nako. Tuloy na nga natin, nasosobrahan na ako sa daldal. Binigyan niya kayo ng platform. Napakahalaga nun. Oo, napakahalaga. Sa usapin ng paglalathala ng ginagawa ng gobyernong maganda, napakahalaga nun. Hindi ko lang siya basta kaibigan. Kasi pag sinabing kaibigan ko, kaya sinungaling ako. Hindi ko basta kaibigan yan. Comrade ko yan. Comrade. Naniniwala kami sa isang prinsipyo. Mas mabigat yun. Hindi naman kami magka-religion ni... Ito na lang bigyan ko kayo ng halimbawa. Ako, TBJ Defender ako. Maraming mga TBJ Defender na mas pinili nila na pumanig kay BBM, kay Pangulong Bongbong Marcos. So doon, wala na tayong problema doon. Pero isipin nyo to kahit kaibigan ko sila, hindi pa rin ako sumama sa kanila. Dahil ito gusto ko, prinsipyo ko to Katulad niya sinasabi ni Senator Robin Padilla na hindi niya lang basta kaibigan etong si Pastor Kubuloy. May pinaglalaban sila At yung pinaglalaban na yun, iisa lang ang hangarin nilang dalawa. Ganun yun. Ayun yung hindi magets-gets ng iba dyan. Ewan ko ba't hindi nila maintindihan na napaka-simple lang. Bagay, kung ako nga, nagkamali ako nung una, na nahusgahan ko nga si Senator Robin Padilla, pero nung huli na talagang pinanood ko at pinag-aralan ko, tama nga naman. Tama itong pinag-ano niya. Kasi, biruin mo nung nagsilbi sa bayan itong si Pastor Kubuloy na lumaban dyan sa mga komunista na yan,
Ano daw? Na biglang na mind block ako. Nung lumaban si Pastor Qubuloy na tungkol dyan sa mga komunista na yan, kadalasan kasi dito sa Pilipinas, hindi naman nalaman yun. Kasi nga, hinaharang nila kapag halimbawa, at saka itong mga taong to, hindi naman to katulad ng mga senator dyan na laging konting kibot na may ginawa. Interview agad. Ito, interview lang camera. Para malaman ng tao itong ginawa ko. Para pag tumakbo ako, ito yung gagawin kong yung background. Ganun. Yeah, ano mo pwede natin tawag sa kanya? Si Basa? Si Basa na lang. Si Basa? Tingnan mo, lahat na lang pinakailaman. Kasi nga may planong tumakbo. No, may plano kasing may plano kasing tumakbo. Kasi kung walang planong bakit yung ibang senator diyan? Bakit hindi nagpapabango? Alalahanin nyo kapag may mga senator na puro pabango, no, ayan yun. May plano yan. Kilatis ko na yan. Alam ko na yung mga ganyang panahon pa ni yan eh. Ng ibang mga politiko na gawain yung mga ganyan. Kaya kabisado ko na yan. No. Okay, tuloy po natin. Pastor, hindi naman kami magkababayan. Hindi naman ako tiga Davao. Naniniwala ako sa prinsipyo niya na masyado nang matagal ang communist struggle dito sa Pilipinas. Hindi na natin kailangan ng armed struggle. Naniniwala kami doon. Yun ang pinaniniwalaan natin. Sa mga Liwanag niya, no? Hindi maintindihan ng iba. Was there any help given to you in the last election? Una na yung dasal. Napaka-importante nun. Doon sa channel niya, sa SMNI, nabigyan niya ako ng airtime na wala akong binabayaran. Yung mga panahon na walang tumutulong sa akin dahil ako naman ay walang pera sa kampanya, wala akong pambayad ng helicopter. Hindi, meron akong pera pero para sa mga anak ko. Hindi ko gastusin yan sa politika. Hindi ako naniniwala doon. Yung helicopter. Boom! Tugtawa ako dun eh. Hindi ako nililiwala dyan. Pati yung pera ko, bibigay ko sa tao. Para nila sa mga anak ko. Yan yung pinakamaganda dun. Yung hindi may gets ng iba, hindi nila magets yung mga ganyang salitaan ni Senator Robin Padilla. Dapat nga kabiliban nyo yan. Kasi napaka real talk na tao. Hindi siya marunong yung tipong mga salitaan ng mga politika dyan na isusubo ko na lang, ibibigay ko pa sa'yo kapag ako nanalo. Dalasan yung mga ayun yung mga salitaan ng mga politiko dyan, yung mga ganyang kataga. No? Tipong parang yung isusubo na lang nila, ibibigay pa sa'yo. Ay, nako. So sana mga kababayan, mga ka-DDS, mga kabiyaya, sana mas maliwanagan kayo. Mas intindihin nyo muna bago kayo magkomento. Mas aralin nyo muna yung mga sinasabi at pag tanto-tantuin nyo kung tama ba o bali bago kayo magkomento. Hindi yung basta lang kapag napanood nyo, halimbawa sa mga troll vlogger, lalong-lalo na yung mga kasama ni Nino Barsaga, na mga troll tawag ko dun, alam nyo kung bakit? Pang troll kasi yung mga ginagawa nilang content eh. Hindi pang tao yun, pang troll lang. Troll army. Kaya tinawag ko, katina naman ang likod ko. Kaya nga tinawag ko ng mga alien yung mga yan eh. No. So sana wag kayo, yung iba kasi kapag nakapunta sa mga ganong channel, ay ganyan pala si Robin. Ay ganun pala, mali pala si Robin. Kaya yung iba, ang nangyayari, binabas na lang nila si Robin, hindi mo na nila pinanood mismo yung at hindi mo na nila pinag-aralan ng gusto yung sinabi ni Senator Robin Padilla na dapat wag naman sana ganun. No, mas maganda aralin nyo muna, pag-isipan nyo mabuti kung ano ba talaga yung tama at mali. Hindi basta lang yung komento, no? Papaluin ko kayo dyan.
So yan mga kabiyaya, mga ka-DDS, hanggang dito na lang yung video natin. Anong magiging komento mo sa napanood mo ngayon at sa mga nasinabi ko? Tama ba ako? Mali. Para sa akin, nasa tama ako. Comment nyo lang po dyan sa baba. Welcome yan, walang bayad. Oo, siyempre bago nyo rin alisan tong YouTube channel ko, don't forget to like, share, comment, and subscribe sa aking YouTube channel. At pindot na lang din po yung bell button para lagi tayong updated sa ating mga video araw-araw. So maraming salamat. Ingat po kayo palagi. God bless and peace and bye-bye.